Kain tayo ng aking linuto. Manok. Sarap. Iinitin ko sana yung isda. Kaya lang. Kaya lang. Ito nang napili ko. Cucumber. Tapos kamatis, ano kasi ito, ito yung linuto ko kanina. Ako nang unang nagkain. Wala akong kasama sa pagkain. Ako lang. Saka siya. Kami lang dalawa. Ang camera. Kaya, yung iba kong kapatid, hindi naniniwala na mayroon akong sakit. Bakit kailangan na tawahan ko ang sarili ko? Dati, nagano ako, umiiyak ako mag-isa. Pero simula nang nagaano ako, nagsisimba ako tuwing umaga sa online kay Father Joel. Yun. At nakikinig ako ng homily. Ayan ang nakabilan ng sa akin, inspirasyon. Alam ko naman na lahat tayo mamamatay. Una-una lang. Ganun nun. Pagdating ng panama, sabi, ay, si Juby patay na. Ganyan talaga ang buhay. Una-una lang. At least, kung mauna ako, alam ko naman kung saan ako pupunta. Kasi wala naman akong yan ang kapatid. Wala naman kong linukong kapatid. Wala naman akong ginawang masama sa kapatid ko. At wala naman akong ginawang mali sa magulang ko. Kay papa, mama, wala naman akong ginawang masama sa mga kapatid ko at aking magulang. Yung iba kong kapatid, nagsasabi na napakasama ng ugaling ko.
Siyempre, para sa kanila, napakasama ko kasi galit sila sa akin. Hindi ko alam kung anong kinakagalit sa akin. Sana magsabi sa akin kung ano ang kinakagalit nila sa akin. Para alam ko. Hindi naman ako nakikiaway sa kapatid. Ako nga ang inaaway. Hindi ako nakikiaway sa kapatid. Kaya, kung may nagawa akong kasamaan sa kapatid ko, dapat sabi akin. Para alam ko. Wala naman akong kapatid na ginawa kong katulong. Hindi ko naman sinunsunan si Alec na halayin ng aking kapatid. Wala man akong kapatid na inapi. Kaya alam ko, pagdating ng panahon, pag naalaman nilang patay na ako, may mga ibang kapatid na magsiselebrate. Kasi yung nga ning galit sa akin. Kasi sabi nila, napakasama ko raw. Napakasama ko raw ng kapatid. Sabi sa akin, sa lahat daw ng magkakapatid, akong pinakamasama. Tapos, sinabihan ako, plastic daw ako. Paano kaya maging plastic? Hindi naman ako nag-aarting mayaman na nagpipretend na mayaman ako. Hindi. Tingnan mo nga. Pagdabit ko nga sa pangbahay. Hindi naman ako nag-aarting mayaman ako. Dahil hindi naman ako mayaman. Kaya, may iba akong kapatid na galit talaga sa akin. Yeah. Kaya kung pasal na ako, magsiselebrate yan. Magsiselebrate kayo, pagwat patay na ako. Magiging masaya na kayo na patay na ako. May mga kapatid, kinukulam ako. Kuha ng buhok sa akin. Para kulamin ako. Nasa kanya na, sa kanila na yon. Kung iyang saya nila na ano yan, na makita akong patay na ako, okay lang, nasa inyo yan. Yan. At ganito ang pagkain ko, ha? Pag hindi ko naubos itong kanin,
isi-save ko para sa bukas. Yan. I think your stuff's burning. Is it burning or not burning, or is it not? Is it okay? My rice is Crispy? mm-hmm. You want some? No, I don't like that kind of stuff. Sorry. You don't like it cooking? My cooking? No, I don't like that kind of rice. I'm not asking you to have that. That's my rice. That one is your rice. Well, maybe later. Have some chicken. I'll eat later on. Thanks. It's okay. Okay. I'll let everybody else have their fill. Let me get involved. Yeah. I'm just gonna relax. Eat later on. I'm not really in a hurry to eat, but Iba kong kapatid. Nag-ano lang daw ako na may sakit ako. Kasi may sakit, nagtatawa pa. Publicity lang daw. Oo na nga, wala ko nang kailangan ng atensyon. Dapat nga maging masaya na, tama yan. Na na lumalabang ka. Di ba? Hindi yun, nagano lang ako. Kailangan ko lang na ng atensyon. Si Papa nga, na brainwash, na wala akong sakit. Siyempre, na brainwash yun. Kasi palaging kausap. Kung ano ang mga sinasabi tungkol sa akin. Naliwala si Papa. Nung naglipat na kami dito, yung nagkasakit ulit ako, nakita niya, nakalbo ako. Nagpa-picture ako. Pinakita ko sa mga anak ko na wala akong buhok. Nagpa-picture na ako. Kasi, kung ako mamatay, alam ko naman kung saan ako mapupunta. Hindi sa, impyerno. Kasi wala akong linoko. Wala naman akong ginawang, nagawa ng hukus-pukus para magkasakit ako at patayin ako. Yung mga witchcraft. Wala naman akong ginagawa ng ganyan. Kung may magalit sa akin, sana sabihin sa akin. Yun. Ini-enjoy ko ang buhay ko hanggang ako'y buhay pa. Siyempre pag wala na ako, hindi ko na may enjoy ang buhay. Kaya kumakain ako ng gusto ko. Kasi pag wala na ako, hindi na ako makain. Ini-enjoy ko ng ang pagkain. Kasi pag wala na ako, hindi na ako makain, syempre. Kaya gusto kong kainin para dumating man ang araw na ako'y wala na, at least kain ko ang gusto kong kainin. Dati, takot ako na na mamatay. Pero ngayon hindi na ako takot. Kasi yung inoperahan ako,
Yeah, tulad sabi ko, dati, na-depressed ako, umiyak ako, na pagod. Pero kailangan maghugas ako ng mga hugasan. Naglabas kami ni Alec. Nagpunta sa tindahan. Yan. Daming tao. Ayoko kapag maraming tao. Gusto ko yung kaunti lang ang tao. Pero nabili ko na yung gusto kong bilihin para kay Mama Rory. Yan, para maipadala ko na. Dahil ang tagal na. Saka kay kay Nori, sa pinsan ko. Sana ma-appreciate. Kasi masakit sa loob pag padala ka tapos hindi naman na-appreciate. Kaya yun. Oh, ano to? Natanggal yung ano ko. Oh, akala ko natanggal yung ano ko. Yung corals ko. Mahal pa naman yan. Ay, naku po. Antok na sana ako. Antok na sana. Antok na sana. Magtutulog na sana ako. Yan ang gusto kong sabihin. Kaya lang, ano yan? Tinatawagan ko si yung pinsan ko. Kumustahin ko kung kumusta naman si Mama Rory. Yung kasi siyempre inaasahan niya yung ipapadala ko. Gusto kong maging masaya si Mama Rory. Kaya yun, talagang nagbili ako ng mga ano niya, kakain niya. Talagang ano yan, kaya nagbili ako ng ano, ng pabango niya para maging masaya kung natanggap niya ang ano, ang ipapadala ko. Tawag ako kay Nori at kukumustahin ko sana si Mama Rory. Kaya lang, walang nasagot. Hi Nori, tawag ako sa iyo. Kukumustahin ko sana kukumustahin kita at kukumustahin ko si Mama Rory kung kumusta. Walang nasagot. Yan. Yun, mag-uumpisa na naman akong mag-impake. Kaya kailangan ko ng ano, kusog, kisig. Kisig. Tama ba yun kung sa Tagalog? Ang kusog yung ano, yung malakas ka, malakas. Mahirap pag ano, pag magtagalog. Dala ko ay Bicolana. Pure Tagalog, ano, Bicolano. Bicolana. Yung naoperahan ako sa ulo, lalong naging bulol ako sa ano, pagsalita ng English. Kaya yan. Hindi na ako
Dati, pag nag-English ako, ano yan? From, ano yan? Ang tawag yun ay, ano lang, ano, yung kalsadang English. Kalsadang, ay ngayon, nang inupirahan ako, lalong na ano ako, inupirahan ako sa ulo, ay lalo akong ano, natanggal yung ano ko, yung memory ko sa pagsalita ng English. Kaya yung iba sabi, ang tagal-tagal ko na raw dito sa Canada, hindi ako marunong magsalita ng English. Yung pala, may ano ako, may dahil nga binugbog ako noon, yung ulo ko ay smash doon sa corner ng ano, ng dresser ng ano ko, ng panganay namin ano, kapatid, dahil galit sa akin. Ay dati noon may maano lang ako, payat, ano lang ako, mga 100 pound. Ay siya, malaki siya kaysa sa akin. Kaya parang batang ganyan sa corner ng dresser. Ay baka ano yun eh, kahoy. Yung dresser, hindi naman ano, plastic. Ayun, matagal bago na ano, parang natanggal ang mga ang ano ko, memory ko na magsalita ng English. Kaya siguro naging ano ako, ano, tapos mayroon pala akong ano, tumor sa ano, sa ulo ko. Ang matagal na pala siguro yun, ano, 6 inches. Siguro napiktuhan yung ano, yung pagsalita ako, mga yung may ibang memory. Kasi sa minsan, pag nagsasalita ako, iniisip ko muna na matagal. Yan. Kasi minsan kakalimutan ko pagsalita. Kaya, yung sabi nila sa akin na ano daw ako, bubo. Kasi matagal na ako dito sa Canada. Hindi ako marunong mag-English. Hindi nila alam. Mayroon pala ako, at hindi ko rin alam na mayroon pala akong talagang problema sa ano. Yun, yung ulo ko. Na apektuhan yung memory. Kaya yan. Pinatawad ko na yung nagsabi sa akin na bubo ako matagal ko na daw dito sa Canada. Hindi daw ako marunong magsalita ng English. Yun, bago kayo mag cut down ng tao dahil mahusay kayo magsalita ng English, ay huwag kayong manglait, kasi hindi nyo alam kung anong problema ng isang taong yun. Tulad ko, mayroon pala akong problema sa ano, may tumor pala ako sa ano, sa ulo ko. Kaya naapektuhan ang aking pagsalita. Nang upirahan nga ako sa ulo, minsan inaano ko talaga, iniisip ko kung anong sasabihin ko. Dahil mahirap mag-isip kung tama ba o ano ang sasabihin ko. Yan. Ngayon na, sa totoo lang, kung ako magbasa ng may magsulat sa akin o mag-message sa akin, ang pagsulat ko parang grade 1. Pagbasa ko parang grade 1. Talagang kinder, pero ngayon parang grade 1 na.
Dahil nag-i-improve na ang pagbasa ko. Pero dati talaga hindi ako makabasa. Kaya yan. Yun nga, pagsulat ko, hindi ko maisulat ang gusto kong sabihin. Dahil nga, apektado sa ulo. Kaya huwag kayong maglalait ng kapwa. Kasi hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng yung tao dahil mahusay kayong mag-English, dahil yung smart kayo. Huwag kayong manglait kasi hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng tao yun. Tulad ko, hindi ko alam na mayroon pala akong tumor sa utak. Kaya inalis na yung tumor. Pero meron pa akong tumor sa ulo. Hindi pa naalis. Kasi hindi nila pwedeng alisin na sabay-sabay. Kasi delikado para sa akin. Kasi lalo nang may edad na. Kaya yun. Nasa ako. Yung ano yan? Batyagan. Yan. Kung ano yan. Tapos masitiskan ulit ako sa ulo para titingnan kung ano na ang ng tumor ko sa ulo. Kaya huwag kayong maglalait ng kapwa. Dahil tulad ko, may tumor pala ako sa ulo. Dalawang malaki sa ulo. Dalawang malaki. Tingnan mo ang pagsasalita ko. Reaction niya ng ano ko, nang inoperahan ako sa ulo. Minsan nga, baliktad ang pagsasalita ko. Kaya, ano yan, naunawaan naman ng mga anak ko kung sa kanya alit, naunawaan na naman kung ano ang sasabihin ko. Dahil, siyempre, kasama-sama ko dito sa bahay. Kaya, alam na nila ang sinasabi ko. At least, kilala ko pa ang mga anak ko. Dati, kalimot ko ang iba kong pamilya. Nakalimutan ko. Kasi, pag hindi mo pala palagi nakakausap, nakakalimutan mo, kalimutan. At least, bumabalik. Kaya, yung mga nag-ano sa akin, ng lait, dati, noon, taon ang nakaraan, na linait ako na, may ibang tao na naglait ako na tagal ko na daw dito sa Canada, hindi daw ako marunong mag-English. Yan. Hindi nila alam. Kahit ako, hindi ko alam na may problema pala ako sa ano ko. Yan nga, may tumor ako sa ulo. Matagal na pala dahil 6 inches na ang laki ng tumor. Meron pa isa naiwan. Hindi pa nakukuha. Kasi nung operahan ako, nag-bleeding yung utak ko. Kasi hindi nagtuloy yung bleeding. Dahil kung nagtuloy, wala na sana ako. Wala na ako dito sa kaharap nyo. Kaya, yan ang ko sa inyo. Doon sa mga mahilig maghusga, doon sa mga mahusay yung maglait ng kapwa. Masama yun. Kasi hindi nyo alam kung anong mangyari din sa inyo. Pasalamat kayo, wala kayong problema. Yan, blessing yan sa inyo. Wala kayong sakit, wala kayong problema. Kaya maging kayo sa kapwa. Maging mabait sa kapwa.
Dahil blessed kayo na wala kayong problema. Kaya ako, tingnan mo. Maraming nag-ano talaga sa akin dati, cut down. Okay. Part 2 na ito. Part 2 na. Yun yung sabi ko na marami naglait sa akin noon. Mga tao na nakaraan na hindi daw ako marunong mag-English. Tagal ko na daw dito sa Canada, hindi ako marunong mag-English. Yun. Yun nga, dapat hindi kayo maghuhusga ng ganyan. Kasi hindi nyo alam kung anong mangyari sa inyo. Maswerte kayo, wala kayong problema, wala kayong kasi sakit. Kaya salamat nyo yan. Huwag kayo maghusga dahil masama yun. Tulad ko, maraming naghihusga sa akin. Hindi ko na mabilang. Minsan na-message sa akin. Ano ako, linalait. Na ang tagal ko na daw dito sa Canada. Hindi daw ako marunong mag-English. Hindi nila alam. Kahit ako hindi ko alam. Yun nga na may tumor ay yung ulo ko. Dalawa. Ang isa, nakuha na. Ano lang, last year. 2024. Yan. 2 years na nakaraan. Pero, pinagtitingnan pa nga ang nag-CT scan para makita kung lumalaki. Pag yung tumor lumalaki at nagkikilos, lumalakad. Tinatawa-tawa ko na lang. Siguradong uupirahan naman ako. Kaya, doon sa mga mahilig manglait, masama yun. Dapat maging masaya kayo, maging magpasalamat kayo na wala kayong problema. Kaya huwag kayong manglait, masama yun. Paano kung dumating ang araw ay makuha nyo? Magkasakit din kayo. Ako nga, hindi nang lalait ng kapwa. Pero tingnan mo, dahil sa depression ko, dahil sa stress ko, nang naloko ako noon ni Paulo Buera, yung faking director, scammer pala yun, saka James Martinez, na dating indie film actor or extra. Pero ano yan, scammer pala yun. Ang mga at kasama yung kasabwat yung kapatid at nanay. More than 300,000 lang na-scam sa akin noon ni James Martinez. Yun pala yung hanap ko. Kaya napaayos nila yung yung bahay nila. Kasi dati nakita ko yung ang bahay nila doon ay barong-barong. Pagkatapos napaayos, siminto na, at may nagkaroon pa ng tindahan. Dahil nga sa pag-i-scam sa akin, kalain mo nakakuha ng more than 300,000. Kaya yan ang pero masama yun. Yung mag-i-scam ka at kasabot pa ang magulang ka kapatid para i-scam ako. Yun, mabalik yun sa kanila. Kaya ay grabe. Kaya yung si Paulo Buera,
palaging minamalas. Wala man nangyayari sa kanyang mga indie film pictures, wala naman nangyayari. Dahil nga sa pag-i-scam niya. Ang target nila ay yung taga sa ibang bansa. Tulad ko. Kasi kung taga dyan sa Pilipinas, hindi sila mangi-scam. Ang ano nila yung taga ibang bansa. Kaya yan. Kaya si Paulo Buera napaayos ang bahay nila. Kasabwat din yung nanay, pati ang kapatid na babae. Kasabwat sa pangluko sa akin. Yan kasabwat. Mga ano yan kunwari mag-direct ng pelikula. Umuwi pa kami ng Pilipinas, wala naman nangyari. Gabos ay lahat-lahat na gastos namin ay lampas ng 1 million. Ano namin doon? Dahil pati kalain mo, ginawa kami ni Paulo Buerang gatasan. Pag yung tirahan nasa pangalan niya, pero kami nagbabayad doon sa kundo. Pero papakilala niya sa kanya, pero kami nagbabayad. Scammer nga. Pati pagkain niya, galing sa amin. Ay grabe, ang kapal ng mukha talaga. Pati pa nga pamasahe niya, galing sa amin. Pati ang laundry niya, galing sa amin. Kalain mo, nagahanwas ako. Akala ko mahal ang paglalaba. Yan pala, 35 pesos ang kilo. Kasi nagtanong si Alec doon, nadaanan, may nakita. Dahil sa tabi lang nung kondo. 35 pala pesos. Ay, pero ang niya, 350 ang paglaba galing sa amin. Wala mong kinikupitan kami. Grabe. Kaya pala ayaw niya ng resibo para walang ebidensya. Yun, dinamdam ko yung mga pangluloko sa amin. Yun, kaya ako nagkasakit. Dahil dinamdam ko, ilang taon yun. Ilang taon talaga. Kaya yun, nagkasakit ako. Dinamdam ko, lalo na pag nag-iisa ako, tulad ngayon, nag-iisa, hindi ako live, nag-record. Yan, naisip ko, yung mga panluloko sa akin, yung pag-scam sa akin. Grabe. Pati si Paulo Buera ninakaw yung mga alahas ko. Ay grabe. Kaya more than 1 million ng na sa akin na wala. Kasama niya yung plane ticket namin, yung pagkain, yung gastos kay Buera, sa pagkain niya, pamasahe niya. Ay grabe. Utang ng utang sa akin, hindi naman nabayad. Tito, pautang ng may pupuntahan ako. Kalain mo yan. Kung daw, career ng mga anak ko. Ako naman, naniwala, ay di ko akalain na scammer pala. Kalain mo, may kutsyon siya. Tapos, kami nakahiga kami sa sahig. Oh my God! Ang mga anak ko hindi pa nakatulog sa sahig. Banig lang. Oh my God, grabe. Wala pang unan. Grabe talaga. Grabe ginawa ni Paulo Buera talaga. Pero nag-iyak-iyak pa. Ako daw nag-scam sa kanya. Payak-iyak, may nakakausap niya. Yung mga kakilala ko, kinakausap. Yun, payak-iyak.
At sinabi pa na ginapang ko raw. Sino naman mag-ano sa kanya, maggagapang. Ay, sa itsura lang ni Buera, wala lang sa itsura ni Alec. Saka mataas si Alec, ay siya halos ilang ano sa akin. Tapos magapang ako sa kanya, ay grabe. Nagdi-daydreaming. Hindi ba, ano siya, bading? 100% na bading? Oh my God. Talaga sinisiraan nga ako. Sinira talaga ang pagkatao ko. Ay, siyempre, mahusay mag-iyak talaga. Oh, yung nakausap niya, siniraan ako doon, ay nag-iyak-iyak. Oh, na ginapang ko raw. Sabi nga sa akin noon, ay linisin mo ang pangalan mo at sirang-sira na. Siyempre, pampaniwalaan yun, yung mga nakakausap niya. Ay, hindi nila alam na scammer si Paulo Buera, Aristotel E. Buera. Kaya nga wala naman nangyayari sa kanyang showbiz dahil scammer siya. Ano lang, pinapaano niya lang sa makakilalang mga taga-ibang bansa na kunwari ay ma-shooting o yan, ma-produce ng pelikula. Pagkatapos, ninanakaw ang pera. Yan ang ginawa sa akin. Kasi meron na siyang ginawa na foreigner. Binaliktad niya. Ang sabi niyo daw, foreigner, hininakaw yung budget. Ninakaw daw ng foreigner yung budget. Tumakas daw. Yung daw foreigner na galing sa States, ninakaw daw yung budget ng indie film. Imposible. Ay talagang maniniwala ang taong hindi siya kilala. Kaya paano naman nanakawin ng foreigner ng pelikula. Yun daw yung pelikula ninakaw daw. Siya pala ang nagnakaw. Ako nga ninakawan, pati mga alahas ko ninakaw. Nakaw niya, may mga proof ako. May mga proof ako na ninakaw niya ang mga alahas ko. Nakano na yan sa file sa pulis. Na ninakaw niya yung ko, saka kami, iniskam kami. Kaya lang, di naman ako makakauwi. Kaya, yan. Kaya, ay grabe. Grabe. Dadaanan naman yan ng mga kamalasan. Kasi siyempre, pag nag-scam ka ng tao, akalain mo, nagbiyahe kami ng Canada. Pagdating sa Canada, wala naman yung palang budget. Ninakaw. Oh my God, nagastusan kami, grabe. Pati ang kondo, kami ang nagbabayad. Pati pagkain niya, kami nagbabayad. Mga hiram-hiram. Pero hindi na. Pamilya naman kami, tita. Diba? Pamilya naman tayo. Ay, siyempre, hindi pa ako scammer na nasa kung talaga nasa showbiz siya. Pero ngayon, ay, grabe. Kaya kayo, kung gusto nyong pumasok sa showbiz, dapat yung legit talaga. At huwag kayong magbigay ng pera. Huwag kayong gumaya sa akin. Mahirap na kung tirahan lang kayo. Kaya, at kung ano pang gawin sa inyo. Kaya, huwag kayong magbigay ng pera. At, kayo sa totoong yan, nasa pelikula talaga.
Huwag kayong basta maniniwala tulad nangyari sa akin. Tiwala agad. Oh, kalain mo nangyari sa akin. Na-scam. Galing pa kami dito sa Canada para mag-shooting. Yung pala, yung budget ninakaw. Oh, tingnan mo. Pinirahan. Oh. Tapos na yung paghugas ko ng mga kinainan. Ato. Ako na ng strawberry. Walang ano. Lagay ko na lang dito ay ano. Asin. Medyo ano. Yan. Busy Yeah. doing something here? I'm doing my live show. I'm doing my live coffee. It's okay. Yeah. I'm having a moment to myself. Okay. I'm talking to myself. It's okay to talk to yourself as long as you don't argue with yourself. Yeah. You'll never win a fight. What is that thing that you put it in here? Like it's white? A whipped cream? Yeah. I wanna buy that whipped cream. Yeah, I like the kind you get in the tub instead of I know. the spray one is okay, but the No, one I you don't get like in the tub spray. that you can just scoop up and put it on yourself. I know. But you can, if you don't want, there's options, We've got vanilla ice cream. You can throw a bit of that on there. It tastes just the same. No, I like whipped cream. Oh, whatever. It's your own preference, your own flavor, whatever you like, I guess. Oh, I wanna buy more spaghetti. Whipped cream. No, this one Strawberry. strawberry. Oh, okay. So Imagine like oh, whatever. It's okay. Right, is this a live performance right now? recording. Oh, you're recording. Then you're gonna Then- send it out on the internet. Yeah. Oh, I see. Okay. Yeah. Oh, so you switched these pillows up, and you're just Mhm. testing them out now, or what? Yeah. They're comfortable too. I know. Sit down. Comfortable cushions. Wow, royal cushions. Oh, that's nice and soft on your hiney. But are they easy to? They're probably easy to take care of. And Too they're- bad that it's not the same color. I don't like those white because it's easy to get dirty. Well, I So- thought you're good. I thought you're gonna give those away eventually. Which one? These ones. This? Yeah. No, I have that in the Philippines. Oh, okay. Well, I thought you were giving them away. I didn't No, know. that's for us. I didn't know you're. Oh, well, you can get another blue one like that and just trade that other one in if you want. It's up to you. I wanna. If I go back there in that store, I wanna go to a different store. Yeah. Well, I forgot to turn that other stuff on. Just in my mind. I'm gonna start packing. So Yeah, it's been. so I can send it soon as possible. So Yeah, we gotta dump this later. by tomorrow. by March, April, in May, Yeah, well, I don't know how Ay, long it takes to get January, there. That's another thing. February. Yeah. March, April, April, possible they received it. You know why I was so tired today? It's because I was up so early late last night baking cookies for the family. That's why I was so tired this morning, because I was up at. I woke up. I wonder what if I put some peanut butter here. I don't know. I woke up and I couldn't sleep, so I baked some cookies late at 3 o'clock in the morning. That's why I was so tired today when we wanted to go out. I fell asleep. Well, because I really have to go out Yeah, I know. because I wanna. Oops. Finish doing
Okay? Everybody. Peanut butter with my strawberry. Sure, why not? If you have a reason, just go for it. Ooh, that sounds good. Mm. Beep beep. See you. Beep 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 beep. Yeah, I'm gonna buy peanut butter for my aunt. And yeah. Mm-hmm. Okay, well, I'm gonna have some treat for myself. Yeah, nag-shopping. Kasi matagal na akong nagpaplano na mag-shopping. Para matapos ko na yung Oh, my goodness. iniimpake ko. Kaya lang, hindi naman ako makalabas na ako lang mag-isa. Kailangan ko kasama si Alex. Yeah, I'm here when you need me, even though we're having a bit of a hard time because like you're getting ahead of yourself, and I'm trying to calculate on that tiny little calculator thing that has a special built-in function, eh? And I'm usually typing in the names of stuff, right? Or I could just type in just the cash number and don't even put the name. Next time I can do it that way. Yeah. Because I was putting the name of each item This is for times my each one deeds. so we know. But, you know, whatever. I should just calculate the number and then just hit enter. It's faster that way. I have a mild cup of coffee. When I'm done packing that door to door, I'm gonna go back to making a necklace and bracelet again. I'm gonna get some more tools. I'm gonna get some. I made it. I'm gonna use my rock polisher to Trust this. do stuff. And here, I made this Just to do necklace. things. Just to do whatever. Got so much stuff. Yeah. Naubos ko. Hmm. We got apple pie here still too. No, you can have it, Al. What about you? No, I don't want it anymore. I'm having. I'll have a slice. Yeah, you can. I don't like it's too sweet. Oh, it's not that bad. I only like the crust. Crust. Well, I'm gonna have a slice, I guess. Can wait to see my aunt receive that parcel. Mm-hmm. I'm gonna be happy. I'm gonna be so happy to. Yeah, she's gonna be so happy. Well, you never know. Oh yeah. You never can tell. If they're happy, that's good. You know, hopefully. That'd be a nice thing. Because, you know, it's nice the fact that You got people, lots of cookies. You know, listen, it's nice the fact that people actually think about it. Oh, I forgot to buy more. I have to buy coffee. What kind of coffee? Just normal coffee or Your coffee, like your coffee. what, vanilla coffee or what? I heard Mario. Is there any particular type of coffee you like? Mm-hmm. Or you're not sure? Al, can you put this in the... Wait. There we go. I got it. Thank you. We'll soak it, I guess. Or whatever. Yeah. It won't soak very well because it's got holes in the bottom. Yeah. Yeah, well, I don't know. You have to. Whatever. Can you put it in the garbage, please? So I Leave don't it- have to leave get it up. there. Just leave it for now. Yeah. Okay. Finish my snacks. Well, I was just starting, so you're finishing. There you go. Okay, I kaya... like the idea. Kaya, yan. I-relax ko ang aking mata. Good enough now. Ah, Maraming salamat sa mga nanonood sa akin, sa aking vlogs.
maraming salamat. Maraming salamat doon sa hindi pa rin nakakalimot sa akin. Oh, I'm so tired. Maraming salamat. Okay. Baka maputol na ang pag-uusap natin. Hindi ako nakapagpasalamat. Kaya mas maraming salamat. Yeah. Pinatawa ko na lang ang mga nangyayari sa buhay ko. Kasi ano-ano pang yan, maging masaya. Yan. Magiging masaya ako, lalo na kung maipadala ko na ito sa aking auntie. Mama Rory. Saka doon sa pinsan ko, kay Nori. Yan. Alright, I'll see you in a bit. Kasi ayoko magpangako na hindi ko natutupad. Got things I Yan. got. Kaya talagang i-try ko na talagang ma-email ko. Total nagastos ko sa mga binili ko para sa ipapadala ko sa aking auntie, sa kapinsan. More than $600. Ginamit ko naman yung iba kong yung credit card ko. Yan. Kaya yun. Babayaran ko yan. Buwan-buwan. Kasi ayoko masira ang credit ko. Kaya yun. Dahil kung cash mababayaran ko, oh my God, masakit sa bulsa. Kaya ginagamit ko ang credit card ko. Kaya yun, may interest ang credit card, pero at least nakakabayad ako yung kaya ko lang talaga. Kaya pero ayoko naman na magastos ko yung credit line ko. Yan. Ayan ang aking vlogs ngayon. Yan. Bakit ako malulungkot? Pero ayoko maging malungkot. Kaya kinatawa ko na lang ang mga nangyayari sa buhay ko. Yun. Kaya nga ako nagkasakit dahil nga sa mga nangloko sa akin. Grabe. Sa sunod na naman, yung nag-invest ako sa fish fund noon, 3 years, naloko din ako. Grabe. Pinirahan lang ako. Taga doon sa amin. Taga sa lugar ng Santelina. 3 years akong doon sa fish farm. Yun? 15 hectares siguro yun, 16 hectares. Wala naman nangyari. Pinirahan lang ako. Nang panahon na yun, nakagastos akong mga 600,000 noong panahon na yun. Kasi nagpapadala ako buwan-buwan para doon sa fish farm. Pero wala rin nangyari. Inano lang talaga ako. Inayos niya lang yung fish farm, tapos ibang nakinabang. Yun. Wala, kahit katiting na isda, hindi malang nakabigay sa pamilya ko. Ay grabe, linuko lang ako. Pinirahan lang talaga ako. Ay grabe. Pero hindi pa ako natuto. Ay grabe. Tapos nagpaloko na naman kay Buwera. Akala ko makakabalik yung nalugi sa akin. Sabi ni Buwera, ay tita, makakabalik yung yung nalugi sa'yo. 10 times. 10 times na naloko. Sunod naman, naloko naman ako. Si James Martinez. Grabe. More than 300,000. Ay, grabe. Pinaayos lang yung bahay niya. Bahay nila. Nagbukas pa ng tindahan. Ay, grabe. Si Buwera din yun. Pinaayos yung bahay nila. Pagkatapos, yun. Siguro, nag-business din yung magulang. Ay, grabe. Kasabwat pang kapatid. Si
James Martinez, kasabot. Akalain mo kasabot ang kapatid. Saka yung nanay, para ako scam. Pagkatapos yan, ano na ako, hindi ko na makausap. Oh, dahil nakakuha na eh. Ay nako po, ay nako. Good evening. Hugas muna ako ng mga kinainan. Ngayon is February 4th, Wednesday, 2026. I'm gonna close this because I'm gonna vacuum. Washing dishes again. Oh. Ang buhay ko dito, maghugas. Pang dishwasher dito. Dishwasher. Tapos fried ano pa ako. Fried anong i-fried ko? Karne. Wala naman pa ditong makakain ay ang gusto nila karne. Ayaw ng ng isda. Pag naluto ako ng isdang yung pangpano, ako lang naman ang nakain, lalo na kung sinabawan. Ako lang naman ang nakain. Kaya para ako dito may restaurant pag gutom, kain. Bukas ang fridge. Ay kung maano ako sa pagkain, yung tinatawag na ano yun? Matipid. Ilalak ko ang fridge. Kawawa naman ang mga anak ko. Magugutom. Ay nako. Maraming salamat pala sa sa mga nakakaalala sa akin. Appreciate ko talaga. Thank you, Idol Kervin. Sa malasakit mo sa akin. Napakabuti mong kaibigan. Concern ka tungkol sa sa sakit ko. Maraming salamat sa iyo sa malasakit. Talagang appreciate ko. Idol Kervin Sawyer, maraming salamat sa malasakit mo sa akin. Kaya pasalamat ko talaga at may nakaalala na nagko-concern sa akin. Malasakit. Dati maraming sa akin, nagme-message, nagkukumusta, kaya lang nawala na sila. Wala na iyon. Hindi ko alam, siguro
Di ko alam kung ano nangyari at wala na sila. Hindi ko alam. Baka unfriend na ako. May ano kasi ganito. Mayroon akong kapatid. Nag-add sa akin. Yun. Accept ko. Hindi ko akalain. Mismo sa Facebook ko, linait ako. Sariling kong kapatid ha. Panganay namin kapatid. Tinawag ba naman akong ano daw tawag nun? Nakalimutan ko na. Tinawag ako. Kalimutan ko na. Hindi ko na maalala. Maalala ko na naman yan mamaya. Kaya simula nang operahan ako sa ulo. Yun. May kakalimutan ako. Tapos naalala ko rin. Kaya lang matagal na bago ko maalala. Nasa ano ko, kaya lang hindi ko masabi. Ang hirap talaga. Hindi ko talaga maalala yung sasabihin ko. Yun nga, in-unfriend ko siya. Yan, naalala ko na. Tinawag akong amoritis. Amoritis. Mismo sa Facebook ko. Tapos, yung mga kaibigan ko, pick-add niya. Hindi ko alam kung ano ang mga kwento niya. Dahil doon sa pinsan ko, sa iba kong kapatid, kalain mo naman na nagkukwento na sira daw ang ulo ko. Kalain mo, sarili kong kapatid. Sinisiraan ako. Pati si Paulo Buera, ginawa niyang kaibigan. Akalain mo yan. Paano niya kasi nabasa ko doon sa kasi may binigay siya sa aking luma niyang same cellphone noon. Pero hiningi ulit sa akin. Kaya niya hiningi sa akin para i-delete niya yung mga pag-uusap nila ni Paulo Buera. Pero may natira pa. Paninira sa akin. At may pala siya, nagkipag-usap kay Paulo Buera. At naging kaibigan niya. Akalain mo naman, tinawag ako ni Paulo Buera na sira daw ang ulo ko. Dapat daw, malala na daw ang sakit ko. Sa pag-iisip, kailangan daw na padoktoran ako. Inano ko si Paulo Buera. Sinabi ko, ikaw ang kailangan mo ng dahil scammer ka. Yun, nalaman ko na nakipagkaibigan. Marami siyang kaya pala nakipag-add sa akin para makuha niya yung mga kaibigan ko. Pagkatapos, may mga direktor akong kaibigan na kinaibigan niya. Nakita ko na nag-message siya na yun. Hindi, wala na yun. Siguro sinabi na
sira ang ulo ko. Oh, nawala na talaga yung mga dati kong kaibigan na nasa showbiz. Siguro naniniwala na sirang ulo ko. Oh. Kung ano siguro, kung anong mga God knows kung anong mga ang sinabi niya. Paninira sa akin. Oh. Kalain mo yan, sarili kong kapatid, yung panganay namin. Siniraan ako mismo sa Facebook. At mga kaibigan ko sa Facebook ay ano yan, kinaibigan niya, tapos siniraan ako. Simula noon, yun, siguro isa-isa na alam niyang may ako, yung nagkukontak sa akin o nagko-communicate sa akin, inano niya, kinaibigan niya, at yun, sinisiraan ako. Oh. Kaya, ayun, marami ng, ano ba ito? Oops. Pati cellphone ko, galit sa akin. Oh. Kaya yun, marami ng hindi na ako pinapansin ng ng mga friends ko sa Facebook. Oh. Kaya yun. Kaya dati marami akong kaibigan sa Facebook na nakakaalala sa akin. Pero wala na, bihira na. Ang iba, unfriend na ako. Ayan. Oh, my goodness. Pangdalawa na ito na natutumba ka. Oh, ay naku po, ganba ka ba? Bakit ka ganyan? Oh, yun ang yun ang nangyari sa akin. Saka siguro si Paulo Buera, yung iba kong mga kaibigan, at sinusulatan at mini-message at kinikintuhan ng yung paninira sa akin, at may mga paiyak-iyak pa na na wala naman daw siyang linoko sa akin. Wala daw. Kaya pala ako nagpa-pulis. Sa pulis. Nagpa-blatter. Ay, ang problema nga, hindi ako nakapuwi. Kaya, yan ang mahirap eh. Kaya, tapos meron pa akong kapatid na inano ako na wala naman daw akong sakit. Ano lang daw, publicity lang daw, at kailangan ko lang ng atensyon. Akalain mo daw? Akalain mo yan? Sinong tao na magsasabing, oh, may sakit ako, oh, na cancer pa naman, tapos gagawin mong publicity para lang makakuha ako ng atensyon. Oh my goodness. So, pati nga si Papa, kung hindi nga nakita ng iba kong mga kapatid na nagkikimo ako kasi binibidyo ko, hindi sila maniniwala kasi nga nagtatawa pa ako, tulad ngayon. Oh, walang maniniwala na, ay, meron palang cancer si Dubi. Oh, pero hindi maniniwala dahil, tulad ngayon, nanghugas ng mga kinainan, nagluluto, nakatawa,
Oh, kasi nang maniniwala. Oh, kaya yun. Kaya, grabing ano ang ginawa sa akin ni sarili kong kapatid na siniraan talaga ako sa Facebook. Tinawag akong amuritis. Tapos, ano ito ang nakakatawa? Hindi ito pang lait ha. Okay, part 2 na ito ha, part 2. Yun nga. Yun na post sa Facebook mismo na ano daw ako amuritis. Kalain mo. Yung paninira sa akin ng sarili kong kapatid. Talaga dyan, pinost dyan. Ngayon, ano nangyari? Sa edad niyang 70 years old, nagpatol sa 26 years old. Pilipino. Dati niyang tagalinis ng yard niya doon sa Pilipinas. Pumatol doon. Ngayon, sino sa amin ang amuritis? Ay natatawa na lang ako. Nakalain mo na pinahiya ako. Tinawag akong akong amuritis. God knows kung sino ang mga nakabasa. At may mga sinabi pa, kaya lang talagang inalis ko, nag-regret ako. Sana na-screenshot ko. Tapos, pinadala ko sa kanya yung sinabi niya sa akin na amuritis ako. Kaya lang, hindi ko na-screenshot. Kaya, ito ang lesson. Wag na wag maghuhusga ng kapwa, manglalait ng kapwa, na tawagin ng isang tao na ganito, ganyan. Kasi bumabalik, tingnan mo, bumalik sa kanya. Sa edad ba naman niyang 27 years old, siyang panganay sa amin, ay pumatol sa 26 years old. Sino sa amin ang amuritis? Diba, kinain niya yung panglalait niya sa akin na sarili kong kapatid mismo. Linait ako sa Facebook ko mismo. Takalain mo. Kaya pala nag-add siya sa akin para ipahiya ako. Siguro yung ina-add niya lahat mga iba kong mga friends na alam niyang close sa akin, yung nakikiusap sa akin, yun, siguro kinikwentuhan, nakipag-friends, at sinisiraan ako. Dahil yung nakipag-friends kay Paulo Buera. Ako mabutit na nakita ko, nabasa ko, at hindi niya naman na-erase lahat. Tinago ko yung cellphone. Hindi ko naman ginamit. Binalik sa akin ang akala. Kung alam ko lang na yan, may mga pangralait paninira sa akin na pag-uusap nila ni Paulo Buera noon, ay sana may screenshot ko. Ay, grabe talaga. Sarili kong kapatid. Kalain mo. Ganyan ang gawin sa akin. Anong klaseng kapatid yan? Hindi kapatid ang turing sa akin. Ano pang nangyari? Pinapulis pa ako. Paano? Hinihingi ko yung kabilihan ng lupa namin sa Roma. Sabi, sa kanya dahalat yun. Yung lahat na lupa sa Roma, sa kanya lahat yun. Dahil siya daw nagbabayad ng tax. Paano kami makabayad ng tax?
Ay, hindi kami sinasabihan. Nasa kanya yung title. Oh. Kaya, ano yan? Ayaw sa amin ibininta. Malaman kong ibininta. Inihingi ko yung share ko. Oh. Ano yan? Siya nagpirma ng ano ko. Pangalan ko. Oh. Di nakuha niyang, nakuha niya yung share ko. Inihingi ko. Iyon. Pinapulis ako. Dito mismo sa Canada. Pinapulis ako dahil hinaharas ko daw siya. Halain mo yan. Paano ko siya inaharas na hinihingi ko lang ang yung share ko sa kabilihan ng lupa namin, lupa ko. Ay, hindi sa kanya daw lahat yun. Sa kanya lahat. Ay, grabe. Kung anong masyado, maswerte na wala kayong kapatid na ganyan. Na gahaman, ganid. Yan. Grabe. Kaya, siguro pinakilala pa kung hindi niya ako kapatid. Kasi gano'n ang inano niya. Pinapakilala niya. Hindi ako kapatid. Half sister lang daw ako. Half sister. Ay, dati, hindi ko lang ko nakibo. Nakalain mo. Kaya pala, na grabe. Grabe ang ugali niya talaga. Hindi ko anuhan. Iyon, kaya siguro, maraming kinaibigan yung iba kong mga kaibigan. Ano yan? Nagkwento kung ano-ano tungkol sa akin. O kaya ang iba, nag-unfriend na sa akin. Siguro sinabing, ay, sira ulo yan o kano. Kaya, siyempre yun. Talagang pinagkwento, nasira daw ang ulo ko. Kuninto ko nga sa aking publisher. Tama ba yun? Ano yan? Ganyan ang sa akin, yan? Ginagawa sa akin. Grabe, hindi ko talaga makalimutan na ipapulis ako. Iba na pala ngayon. Ang akalain mo, pinapulis ako dahil hinihingi ko yung share ko sa kabilihan ng ng lupa ko. Sa kanya lahat daw yun. Kalain mo. Na ako sa kanya. Hindi na ako sa kanya. Hindi ko talaga nakikipag-contact ulit sa akin. Kaya lang, hindi ko matanggap na ipinapulis niya ako. Kaya, naalala ko yung ulit sa akin. Kipag-usap. Ay, nahalala ba? Sabi ko, wala man naman lang sabing, oh, I'm sorry. Ibibigay ko na yung yung share mo. Ay, wala lang. Pagkatapos, ano yan? Wala lang siyang pakapulis niya ako. Makikipag sa akin. Kikipag-contact sa akin. Ay, hindi na, ayoko na. Kaya, minsan, naalala ko yung pati si Paulo Buera, kinaibigan niya. Paano yan? Dapat nga, nasa side ko siya. Pero hindi. Talagang, hindi. Anong klaseng kapatid yan? Eh ngayon, talagang na ako sa kanya. Maswerte kayo kung may kapatid kayong, mabuti sa inyo. Hindi kayo sasisiraan. Pag nakakita ko ng magkakapatid na close talaga, na yung parang nalulungkot ako. Sabi ko, sana ganun din yung kapatid ko.
na manos hindi ganyan ang ano sa akin, trato. Hindi kapatid ang trato sa akin. Ibang tao. Mabuti pang ibang tao. Talagang minamalasakitan niya. Binibigyan niya ng pera. Regalo. Pero pag sarili niyang kapatid, wala. Pag nabigay man, hala, sarasambit. Banggit na banggit. At may ano pa, yung parang ano, sumbat. Pero hindi naman talaga kapatid ang katuring sa akin, katulong. Mas worse pa nga sa katulong. Mabubuti pa nga katulong ay rinirespeto. Ay ako hindi. Hindi ako rinirespeto. Kaya yun. Yan ang ano ko naman ngayon. Kaya hindi na ako makiano sa kanya talaga dahil pinapulis niya ako. Kung kayo ipapulis ng iyong kapatid, ano gagawin nyo? Dahil hinihingi nyo ang share ng kabilihan ng lupa. Tapos tumawag ng pulis. At pinapulis ako. Oh my God, grabe. Punong-punta dito ang pulis. Ay, grabe. Grabe talaga siya. Ako nga dapat ang nagpapulis sa kanya. Dahil mga ginawa niya sa akin noon. Grabe, hindi makatao ang ginawa niya sa akin nung baguhan pa lang ako dito sa Canada. Hindi kapatid ang turang sa akin. Masahol pa sa ano, sa katulong. Pakainin lang. Pakatapos, ano yan? House, ano? Gawain sa bahay. Yun. May ano pa. May abuse pa. Inaano pa ako. Ina-abuse. Binugbog ako. Alain mo yan. Binugbog ako. Ay, hindi malamang nagsuri. Kaya, yan. Grabe. Pag naalala ko talaga. Yan. Yung iba ko kong mga friends na wala na. Okay lang yun. Yung wala na yun. Kaunti na lang nakakaalala sa akin. Wala na talaga. Hindi na ako naalala. Limot na ako. Dati, naalala ako, pero wala na. Hindi na ako naalala. Wala na. Nandyan pa rin sila, yung iba, pero hindi na sa akin nagkukontak. Pero ang iba, nag-unfriend na sa akin. Ayun. Kaya, ayaw na makipag-friend sa akin. Kaya appreciate ko na meron pa rin akong friends na nakakaalala sa akin tulad ni Idol Kervin Sawyer. Singer siya. Nasa mag-ano rin sa pag-artista. Pero hindi mapagmataas. Maganda ang kanyang kanta. Yung Ghosting, maganda yun. Ghosting by Sawyer Brothers. Makita nyo yan sa sa TikTok. Pag magano kayo ng
music sa TikTok. Mag-ano kayo ng Sawyer Brothers. So, yung ano, yung ghosting. Minsan nga na pa na bina-add ko sa, ay pinupost ko sa nilalagay ko sa ang picture, ang music sa ano ko, sa paano ko, sa pictures ko. Kaya yun.